Okay, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets M Vlog. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. So, eto na nga po guys, kung sino man ang nakasubaybay kay Maharlika, sigurado ako alam po ninyo yung balitang ito. Si Maharlika po, dati pa po niyang sinabi na nananaginip na po siya nakasama niya sa Saldico na nagkakape. Pero hinala po ng karamihan, lalo na ako, hindi lang po panaginip yung sinasabi niya, talagang nangyayari po na nagkikita sila. At alam niyo po ba guys, siya lang talaga at etong si Harry Roque ang nakakaalam mismo. Dahil lagi po nilang paulit-ulit sinasabi sa kanilang live na si Zaldico ay hindi totoong nahuli doon sa Europe. Noong pagka-announce pa lang ni PBBM na nahuli daw etong si Saldico doon sa Europe at na-detain daw etong si Maharlika ay nag-post kaagad na ang sabi niya ay may sikreto daw sa Prague pero hindi daw niya sasabihin. 'Di ba parang may something talaga na alam talaga niya ano ang totoo. At talagang wala po siyang takot na mag-post para hamunin itong mainstream media. Sabi pa nga niya, ano na page stream media, hindi nyo maibalita na fake news si Marcos Vangag Jr. no? Tapos sabay tawa. Sabi niya, pinagtatawanan lang kayo ni Zaldico habang nagkakape kami. Then after 1 hour, eto po yung kanyang post. Pinost po niya itong picture na ito. Nakasama niya si Zaldico. Hindi po ako sure kung AI ba ito or totoong picture. Basta nag-post po siya na kasama niya si Zaldico na nagkakape. Matagal na po niya itong sinabi lagi na si Zaldico daw nakakasama niya, nagkakape daw po sila. So hindi ko na po patatagalin ito. Narito po ang video, panuorin po natin. Si Bangag Jr. ay tinalbugan niya na ngayon ang pagiging fake news queen ni Clarissa Taratara Castro or Colasa Castro. Sa mga palaga, for sure, yung mga nag-aalala na mga kaibigan, na mga nagmamahal kay Zaldico ay ngayon ay matutuwa kayo sa ating balitang hindi nyo makikita sa kahit kanino. Dito lang yan sa ating channel. Kaya naman mag-subscribe ka na palangga at ikaw ay mag-share na. Tingnan bakit ba wala yung button natin tungkol sa, ayan, ito dapat may ganyan tayong hanash. Ayan, subscribe na kayo sa ating Boldiac TV, Boldiacan, Maharlikan Travel. Habang nagka-travel tayo dito ay patuloy pa rin ang ating pakikipaglaban. Excited ba kayo? Alright? Yes, Marzel. Okay? Gusto kong sabihin sa inyo ngayong momento na ito na kahit biyakin pa natin ang bilat ni Liza Tanas, kahit jutulin pa ang mga julo nila. Hindi, mali ang tirada ko. Ipapajutol natin ang julo na mga jutang Geninas o ipajutol nyo kung nagsisinungaling o nag-fake news dito si Maharlika. You know what? Inoobserbahan ko ang mga bangag, yung kanilang development ng kanilang story, even ng mainstream media. Napansin niyo? Wala silang follow-up, 'di ba? Puro na lang yung kanilang reporting is yung mga kasinungalingan na inannounce ni Bangag na nahuli na, nadakip na si Zaldico, Okay? At ang nagpakalat pa ng fake news king. Hindi lang Pulburon King, Maleta King, Adictus King, Kawatan King, Botomesa King, 'di ba? Ay si Marcos Bangag Jr., si Ferdinand Marcos Bangag Jr. Kahapon, sinabi ko sa inyo na on the day na nagpakalat ng kasinungalingan ang Marcos government, ang Marcos Addictus, ay tinawagan na natin isa-isa ang mga presinto o yung mga detention, alright, sa Czech Republic. Mga kababayan kung nakadetain ba si Zaldico. You know what? May sikreto kasi talaga sa Prague na hindi ko pwedeng sabihin. May sikreto kasi sa Prague noon nung nandoon ako na hindi ko pwedeng sabihin, okay? Siyempre baka mapahamak yung yung mga brusko, 'di ba? So nakikipag-BFF kami doon, 'di ba? Yung mga brusko na police, mga yan sabi ni Directores, mga brusko na mga mababait. So kaya medyo meron gamay natin, hindi naman gamay, medyo may idea ako, o tayo, ako na lang, wag ko na kayo damay. Kung ano talaga yung proseso kapag nahuli ka, okay? Nahuli or na random, not really nahuli, na random ka, napaso yung iyong visa or passport. Kumbaga, hindi na valid. Okay, nung araw na yan, nung pumasok ka sa Czech Republic, di ba? So ngayon,
Mga kababayan, kaya kung meron man sabi ko sa inyo, isa sa the best, okay? The best of the best na magpapaliwanag sa inyo kung ano ang mga ganap sa mga eksena doon sa Czech Republic kasi nga pumunta nga ako doon, 'di ba? Ng mga brusko, medyo may alam tayo ng konti. But today, i-reveal natin ang secret, okay? Open secret na actually, na si Zaldico, mga kababayan, ay hindi talaga nakulong. At hindi, well, binireveal na natin, hindi talaga na-aresto. Alright? Siyempre medyo, pag binalita na kasi sila, lalo na ng bangag, ano, nakulong yung kaibigan mo, na ganito, na ganyan, medyo mag-ano ka rin mag-ano ka, totoo kaya? Totoo kaya na nakulong siya, nadampot siya, or na ganito. Kaya nga, di ba, even si Harry Roque, si Attorney Harry Roque, ay tinawagan din niya yung police department dun sa Prague. Okay? At ako, di ba, sabi ko sa inyo, kailangan ko pa mag-subscribe ng international call sa buong, like sa Europe, para matawagan natin ang mga presinto. But ngayong araw, mga kababayan, na naginip na naman ako. Pero itong panaginip na ito, talagang, may mga panaginip kasi na hindi totoo, may mga panaginip na totoo. Pero kasi, itong panaginip na ito is talagang 1,000 to the highest level percent na totoo. Okay? Yung panaginip na naging totoo. Okay? Hirap, no? Okay, safe and sound po si Congressman Zaldico na gustong patayin ni Bangag. Alright? Ayon sa aking bolang kristal, doon sa aking panaginip, ay safe and sound talaga siya. Hindi po siya nakakulong, hindi siya mapapatay ng bangag. At this point in time, safe na safe siya. Hindi siya mapapatay ng mga bangag dahil hindi naman alam ni Bangag kung nasaan siya. Pero sige, siya ngayon ay namamasyal. Okay? Diyan, no, sa reporter ng GMA, di ba, nandiyan ka sa Prague, di ba? Tignan mo, baka nasa Charles Bridge. Baka naglalakad sa Charles Bridge kasi, di ba, sabi nyo, nasa Prague. Oh, ayan, maglakad kayo dyan sa Charles Bridge. Ngayon, kaya itong putang inang Marcos Jr. na ito, siya dapat ang ikulong. Dahil mga kababayan kong Pilipino, saan man po kayo naroroon, sa momentong ito, ina-announce ni Maharlika, Miss Vindicated, na hindi po nakakulong si Zaldico at hindi totoo na mapapauwi ng Bangag administration na mapoposasan nila si Zaldico. Dahil ang huling ulat ng aking panaginip sa bolang kristal ay namamasyal sa ngayon. Okay? So Zaldi, just enjoy your croissant and coffee, dear. Okay? Oh, sino man ang iyong mga body-body dyan, hindi ko na sabihin kung sino yung mga body-body mo. Kasi, alam mo naman, baka mainggit si Liza Tanas, di ba? Napakapangit. Mainggit siya sa kasama mo nga body-body. So, kaya itong mga palangga, itong jutang ginemis na ito, okay? Ito, bakit ako nagsasalita dito? Wait, pinapanood ko yung sarili ko. Okay. Naka-on yung YouTube sa phone ko. Anyway, mga kababayan, kaya ikaw, Marcos Jr., sinungaling kang hayop ka. At kayo mga mainstream media, burahin ninyo, mag-ano kayo ng disclaimer. 'Di ba? Ay mag-ano kayo, mag-i-redact, what do you call it? Anong term doon? Hindi ko maisip at this moment. Burahin nyo, delete nyo yan or magpaliwanag kayo na hindi totoo na nakakulong si Zaldico. Wala pong katotohanan na nakakulong at nakikipag-ugnayan ngayon si Bangag at ang mga attaché chuchu nila para iuwi si Zaldico. Hindi po nila maiuwi si Zaldico dahil I believe sa mga susunod na araw, dahil sa kasinungalingan ni Bangag, ay erratum. Thank you, Kwag. Yeah, mag-release kayo ng erratum sa inyong fake news. Yung mga peking balita. Alright? Yan. Tatalino talaga ng mga palangga ko. Si Kagwang, si Naza, si Dine Wade. Sana magkita na kami ni Zaldi. Kaya makita kami sa panaginip. Anyway, mga kababayan, so safe and sound po siya. At ayon sa ating panaginip na 1,000% sure, mga kababayan, ay para doon sa panaginip ko, parang nag-uusap kami na nagkakape-kape siya, nagkukrosan siya. Tapos sabi ko, uy, friend, sabi ko na gano'n, napanood mo ba yung mga balita tungkol sa'yo? Ikaw ang laman. At nagbayad pa si Liza Tanas, si Bangag, at inilagay ka sa, tawag dito, sa international news, sa Reuters, sa BBC, di ba? Masyado kasi excited ang Bangag. Kaya kung ako sa'yo, sabi ko dun sa panaginip ko, kaya kung ako sa'yo, friend, magpa-interview ka sa BBC. Nasasabihin mo, fake news ang presidenteng adik ng Pilipinas. Magpa-interview ka sa kanila. Alright? Okay, magpa-interview ka sa akin. Pwede naman yon. Pero mas gusto ko, wag na sa akin, okay lang yon. Doon ka na lang sa international.
'Di ba? Sa BBC ka magpa-interview. Okay? At sa iba pa o kung saan pa, o whatever. Or magpadala ka ng video sa BBC kung ayaw mo magpa-interview, gumawa ka ng clip dahil you're good at that, 'di ba? Sabi ko dun sa panaginip ko, i-send mo sa CNN, ganito, gano'n. Tapos ilagay nyo doon, sabihin mo doon na napaka-fake news talaga nitong Marcos Jr. kasi gusto kang patayin. Doon mo na ibuhos. Ang sabi ko nga doon sa panaginip ko, kailangan mo lang kasi mag-hire ng publicist niyan eh. Meron dito. Okay? So meron dito, kayang-kaya mo yan. Okay? Sabi ko sa panaginip ko, kayang-kaya mo mag-hire ng publicist, i-expose mo na tong bangag na yon. Kasi lugi ka eh. Okay, lugi tayo eh. Hindi nire-report ng tama. Imagine mo ang sasabihin, si Zaldico, puro na lang si Zaldico na mastermind. Eh, hindi naman makakagalaw. Ang mga yung mga ina-appoint o maybe parang tinututukan na ng yung mga liig nila ng like as chairman of Committee on Appropriation, kung hindi yan tatakutin ni Bangag. Kaya sabi ko nga doon sa panaginip ko, mag-hire ka ng publicist at i-expose mo lahat. Okay? Nasasabihin mo, tignan nyo yung addictus na presidente namin magnanakaw na mastermind. Masyadong excited sa ulo ko. Gusto akong patayin ng jutang genimis na yan. Eto ako, buhay na buhay, nagkakape. Dapat ganun, no? Dapat ganun yung mga video mo, friend. Zaldi naman wag yung wag tapon mo na yung brown mong outfit. 'Di ba? Pumorma ka ng bonggang-bongga, talagang naka-coffee kang ganyan, no? Asarin mo si Bangag. Can you do that? Para sa amin, para naman matawang-tawa. Para tuwang-tuwa itong mga palangga ko, nag-iintay lang, oh. Mag-coffee ka, panaginip to, okay? Mag-coffee kang ganyan, tapos kumakain-kain ka ng croissant. Fake news talaga ang Marcos Bangag Jr., mga kababayan. Sobrang masyado silang excited. Dito mo makikita na palpak ang kanilang intel. Dapat yung pera na yan, yung Intel funds nila talaga, dapat wala na yun kasi mga bugok, lalo na yung si John Wick na supot. 'Di ba? Excited sila. Nahuli na si Zaldico. Pinakita natin sa inyo. Mga kababayan, James Green daw. Zaldi, temo, ang dami nagmamahal sa'yo. Imagine mo, Zaldi Palangga. Okay? 'Di ba? Nagbabakbakan tayo dito. Itong mga palangga ko, galit na galit yan sa'yo. Okay, dahil syempre, alam mo naman yan, ako nag-expose niyan. Ako ang unang nag-expose niyan. Tungkol dyan sa mga paldo-paldong pera, you know? Mag-a-agree tayo dyan, saka sinabi mo na. O, tignan mo, mahal ka na nila. Nakita mo? Palangga sa atin, tignan mo, walang nagmumura sa'yo. Ang gusto nila ay lumabas ka pa ng husto kasi, yun ang sabi ko nga, kailangan talaga ang mastermind ang mapanagot. Okay, tignan mo. Excited kayo kay Zaldico dito? Mag-comment kayo dyan, baka sakaling mabasa niya. For sure, sa panaginip ko nababasa niya yan. So fake news po mga kababayan, kayo dyan, GMA, ABS, lahat kayo. News 5, alright? Mag-release na kayo ng inyong erratum na fake news si Bangag. Then sasabihin nyo ngayon, si Marcos Jr. ipahuli sa NBI, siya ngayon ang imbestigahan, mga ulul. Ngayon sasabihin nyo, vloggers, ang fake news. We have to protect Zaldico kasi papatayin siya. Siya ay tunay na whistleblower. Hindi po easy yung ginawa niya na pagsabi na ang Marcos Jr., ang pamilya niya ang talagang tunay na nagnakaw sa kaban ng bayan. Alright? So excited daw sila. Tignan nyo. Sabi ni Palaboy, Zaldi friend ko. Okay? So yan, teka natin. Wow! Grabe, ang dami naman tawag na yun. So ibalik ang intelligence funds, sabi ng mga palangga na ninakaw ng Bangag administrasyon. Pero mas gusto ko actually, na magpa-interview sa international talaga. Kasi mas, alam mo naman, pag napa-interview ka sa BBC, let's say sa CNN o sa lahat ng international, ma-aware ang buong mundo. 'Di ba? Pero again, nasa sa'yo yan. Mag-hire ka ng publicist. Kayang-kaya yan. If you need one, marami akong alam na pwede mong i-hire. Alright? For sure, yung mga lawyers mo, magagaling naman yung mga yan, di ba? Marami namang contact yan. You do it. Kung gusto nyo talaga labanan si Lisa Tanas, dahil dati yung kakampi yan eh. Alam niyo ang laro ni Lisa Tanas. Actually, may pasabog pa tayo pero wag lang dito sa vlog na ito. Yung hayop na Lisa Tanas ba yan? Okay? Meron pa tayong mga susunod na pasabog. Sabi ni I Am Filipino, very true, Mr. Zaldico, make yourself known to the world that you are not the head of the snake. Okay? You just follow the instructions of Bangag and Martin Romualdez. Yes, mag-tell all ka na. Okay? Ayan mo, pag natulog uli ako sa panaginip, makausap ko siya. Anyway, so good news yan kasi hindi nila mapapatay si Zaldico kasi excited na sila. Iniyabang na nila. Di ba, yung mga balita, piniprepare na yung paglalagakan sa kanya sa Camp Bagong Diwa o kung saan-saan. Di ba? Na hindi ka nila mapakita kung talagang nahuli. Kung totoo, ito na lang utak ang gagamitin na nyo eh. Kung totoo, ang sinasabi ni Marcos Jr., Bangag, Adictus, Kawatan, Botomesa, lahat na
na nakipag-ugnayan na sila sa authorities ng Czech Republic. Di ba? Eh dapat man lang nabigyan sila ng konting snapshot kung ano talaga ang itsura ni Zaldico na sinasabi nilang nakakulong. Yes, sabi ni Direktor si Claire Esperet, tatalsik din ng Esperet niyan, Derek. Di ba? Kasi, kaya ganon, ang nakikita ko dyan, thank you for that comment, ano? Ano sabi ni Conrad? May pa-piano-piano pang nalalaman si John Vic. Ano, what about piano-piano? Hindi ko alam yon. Conrad Salinas, ano yung sinasabi niya tungkol sa piano? Okay, kasi etong si John Vic Poquido, kaya sila nagyayabang, kaya gusto niyang pumunta sa Europa. Kaya tinatanong ko nga si John Vic, kaya ba gusto mong pumunta sa Europa kasi gusto mong biyakin lalo ang Poquido? Kaya ngayon, ginadahilan nyo, itong kunwari, nahuli si Zaldico, o kunwari, huhulihin mo, hindi kunwari, sinabi mo, nahuhulihin mo si Harry Roque, para makapagliwaliw ka sa Prague, o sa Europa, para magkapagbiyak ka ng Poquido. Diba? Sabi ni Irene Bautista, go Zaldi, nasa iyo ang simpatya namin. See that? We need you na ma-expose lalo itong bangag na ito. Dahil sila ang tunay na mastermind. Dahil hindi na nga lang ikaw ang lumabas. Kasama na nga dito ang ating mga 18 Marines. Zaldi, maawa ka sa taong bayan. Please. Hindi mo kailangan, okay, na makipag-ano sa mga hayop na ito. Isipin mo yung family mo, yung kasiyahan ng family mo, you have business, di ba? Ito, ibuhos mo na to sa taong bayan. Okay? Maiksi lang ang buhay natin. Mas masaya. Okay? Mas masaya, may negosyo ka, maging okay ang family mo, na malaya ka, na nakakapasyal, makakahigop ng kape, makakahigop ng saba, makakain ng ginataang, ano tawag yan, gabi. Okay? Ginang gabi ba yan? Laing, di ba? Nang wala kang, na hindi ka natatakot dahil amumurahin ka ng taong bayan, dahil sasabihin, ito ka, ganyan. Ibigay mo to sa taong bayan. Tell all ka na, at naniniwala ako na even yung mga supporters ni Vice President, ni future President Sara Duterte, na minsan nagalit sa'yo. Okay? Alam mo naman natin yan, na nagalit sa'yo, na talagang grabe yung bakbakan dahil nung nasa palad ka pa ni Tambaloslos at ni Bangag, ay pwedeng magbago. Nakikita mo naman yan, no? Okay? Pwedeng magbago ang kanilang feelings, di ba, towards you, as long as durugin natin ang bangag na administrasyon. When you say durugin, lahat ng magnanakaw, dapat isiwalat mo na. Naalala ninyo, no, hindi pa lumalabas yung mga Marines, wala pa yung mga maleta, chopper na mga ebidensya. Nung sinasabi ko na sa inyo, sabi ni Eric 21, Zaldi, nasa iyo ang bit, hawak mo ang bit. Anyway, naalala niyo sinabi ko sa inyo, yung expose ko na about dyan sa transport na yan, transport ng pera ng mga flood control money na yan. Sabi ko, one day, may lalabas yan na ebidensya. Dahil 2023 ko nga yan in-expose sa inyo. Alright? Dahil nga, well, hindi natin balikan yun kasi paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, di ba? Tingnan mo ano nangyari. Kaya misvindicated. Lumabas mismo si Zaldico. Siya mismo nagpatotoo na ang Bangag Administration, si Lisa Tanas, si Bersamin, si Sandro Marcos, si Tambaloslos, lahat, si Pangandaman, si Bunuan, lahat ng mga jutang ginimis, ang pinuno, ang promotor, ang masterminds ng pagnanakaw. Kawawa, mga kababayan. Ano tawag dito? Breaking news, another breaking news. Isang kawawang tsuper. Driver, mga kababayan, mga palangga ko. Ano nangyari? Namatay ngayong araw dahil pumila dyan sa ayudang kakaperanggot na 5,000 pesos. Ito, mga palangga, okay? I don't know kung napanood na ninyo to, but 5,000 pesos pumila sila. Basahin nga natin to konti lang. Ay, hindi, pa-play natin. Dali. Hindi ito. Release na kayo ng inyong eratum na... hoy, Marlica, ba't ang ingay mo? Bakit dala-dalawa? Teka, i-post muna natin. Alright, okay, here we go. Grabe ang hayop na Bangag Administration na ito, mga palangga. Okay. Here we go. Ito. Is this new? Is this, okay. Ano siya? Article. Okay, article lang pala ito. Alright, ang sabi dito, as early as Sunday morning, ang haba na ng pila ng mga transport network company riders na umaasa na mabigyan ng cash aid mula sa gobyerno. Okay, government payout were observed in Quezon City and Caloocan City. Alright, so ngayon, mga kababayan, ito ang kanilang, ito.
Ang pagbigay ng ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi ka tulad ng nakaraang presidente, pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Stop muna natin, gawa tayo ng paraan para mapadali. 11 ng umaga. Hanggang ngayon, hindi pa nakukuha yung 5,000. Hindi pa. 5,000 lang kukunin. Kung gano'n pinahirapan yung mga tao, mga rider, gano'n na lang. Hindi Wow, wow. naisip yun. Basta ang inisip lang nila, nagbigay kami ng ayuda, tapos na yun. Ilang oras ka na nakapila? Almost 13 hours na po. Grabe. Yes. Bakit umabot ng ganong katagal? Dahil sa 5K na yan! Kaya mo, natatawa na lang sila pero hirap na hirap. Gcash online. Yeah. Wallet. Para walang pila. Para walang pila. Para walang naghihintay dito ng mga tao! Meron na po, may namatay na po dito sa lugar na to. At sumalangit ang mga kanyang kaluluwa. Okay, mga kababayan, ito yung namatay. Ganito kakawawa yung ating mga kababayan. Ayan, no? Nakita nyo yung pila. Ito, GMA News. Motorcycle tax and service rights. Okay. Ayan, tignan nyo, mga kababayan. Ano ang punto natin dito? Dahil sa sobrang pagnanakaw sa kaban ng bayan at wala sa tamang pag-iisip ang bangag na administrasyon. Mga palangga, nasa digital age na tayo ngayon. Meron ng GCash, meron ng Paymaya at kung ano-ano pa. Or bank transfer. Bakit kailangan pahirapan, papilahin itong ating mga kawawang drivers, mga kababayan, sa 5,000 pesos? Imagine mo yung iba, alas 3 ng madaling araw. Nandoon nakapila, nakakuha, alas 12 na ng gabi, halos the next day na. Okay? Kung nasa matamang kaisipan ang bangag na administrasyon, ilalapit mo ang serbisyo sa taong bayan. Kunin ang mga pangalan ng mga yan, kunin ang mga GCash or barangay per barangay or kung ano man ang paraan na mapagaan ang buhay nila. Pero bakit gusto ng cash? Bakit gusto ng cash ng mga bangag na ito? Kasi yung iba dyan, ninanakaw nila o ninakaw na ang mga hayop. At wala silang pakialam. Napakahaba ng pila. Ang init. Yung matanda, yung namatay, I don't know kung ilan taon, namatay siguro dahil gutom. Wala man lang tubig na pinrovide ang bangag administration. Nakita nyo naman, may shade ba? Okay? Wait. Okay? Wala man lang shade o nakapila sila ang init-init. Di ba? May inisip ba ng hayop na bangag na adiktos na ito na nagpapakalat ng fake news? O tatay ng lahat ng mga fake news, nabigyan man lang ng tubig yan, yung DSWD, yung mga putang inang dyan lahat sila? Meron bang mga policeman lang doon or help desk or what you call that? Yung mga medic, okay? Yung mga medic or ambulance, di ba? Ambulansya na kung saan pag nagkaroon ng hinimatay or nahilo or ganyan, katulad inatake, meron ka agad na magre-respond. Kaya walang pakialam sa inyo yung hayop na gobyernong ito, mga kababayan. Kaya talagang panahon na para tanggalin nyo yung hayop na yan na tatay ng pagnanakaw, tatay ng fake news, tatay ng lahat ng kawalangyaan. Demonyo pala. Pinuno, nilagpasan nila si Satanas, mga kababayan. Nilagpasan nila ang demonyo sa impyerno, kaya dapat sila ay nandudoon sila nababagay. Wala silang pakialam sa inyo eh. Wala man lang nag-abot sa inyo ng tubig man lang o biskwit man lang o kung ano pa man na maawa sa inyo kayo mga drivers. Kaya dapat talaga panahon na para manindigan kayo, panahon na nakalampagin nyo talaga at tanggalin niyang adik yung presidente. Yung adik na nagpapakalat ng fake news ng hayop na yan. 10 ng pamilya na sigu-segundo, ninanakawan kayo na hindi nyo alam ngayong momentong ito. Ngayong moment na ito, habang tayo ay dumadakdak, sila ay nagtatransport ng pera ninyo. Yan ang katotohanan, mga palangga. Dahil kung talagang gusto kayong, yan, ayudahan na yan. Sabi ko nga sa inyo, ano lang yan eh. Optics lang na kunyari para masabing tumutulong ang gobyerno. Pero nagsabuatan yan sa malalaking what do you call it? Malalaking oligarko o negosyante. Wala silang pakialam sa inyo. Napakadali lang yan i-release. Yung 5,000 pesos na yan. Kung talagang gustong ibigay sa inyo yan ng mapayapa. Diba? Makipag-ugnayan sa barangay. Kunin ang mga pangalan ninyo, bank to bank, through land bank, para makita kung talagang napunta sa mga beneficiaries. Pero sabi ko nga, bakit ayaw nilang gawin? Kasi gusto nilang nakawin ang pera ninyo. Kaya ito, mga kababayan, talagang double, triple dead tayo dito, kayo dyan. Di ba? Digital age versus high, sabi ni ang Filipino. 5K. 5K simula, yung in-interview doon kanina na napanood ko, alas 3 ng umaga nakapila na, nakauwi ay alas 12 o nakakuha ng alas 12 ng madaling araw. Di ba? Ano ang solbe ng barangay na yan? Kung hindi pala nagagamit yan. Kasi may mga pondo-pondo din dyan sa barangay. Bakit hindi nagagamit yan sa pagbibigay ng ayuda
ng gobyernong Bangag. Again, hindi nga nila gagamitin yan kasi ang intensyon ng ayuda na yan, 1% ayuda, 99% nakaw. Alright? So yan yung katotohanan yan, mga kababayan. Meron pa nga dito na ginawa nila, where is that news? Okay, meron, okay, I think sa iba, okay, ito, here we go. Yeah, mayroon doon na isang parang vlogger siya na nagpagas siya doon sa Caltex. Okay? Nagpagas sa Caltex, tapos ang pinagas niya like 3.81 something liter, 3.81 liters. So nakalagay doon sa presyo is like 130 lang. Okay, 130 pesos. Nung kumbaga, yung lumabas sa resibo doon sa screen ng, 'di ba, yung tawag diyan, basta yung screen doon kung saan magbabayad ka. 500 pesos yung charge sa kanya. So meaning 3.81 liters lang. So mga 300 plus lang yun, 390. Dapat ang charge sa kanya 500 pesos. So meaning na overcharge siya ng 110. Okay? 110 pesos in-overcharge siya ng Caltex or ng Chevron. Okay? US company yan eh. So ngayon mga kababayan, ang sinasabi dun sa vlog na yun, lahat doon, ang explanation ng Caltex ay what? Nagkamali lang daw, error lang daw. Eh kung ilang daan na ang mga nagpagas doon. Kung 100,000, 'di ba? Ang nagpagas doon, limpak-limpak na budol nila yung mga nagpapagas kasi hindi lahat ng nagpapagas tinitignan nila yung mga resibo, 'di ba? Lalo na pag nagmamadali, isasaksak na yung credit card. Ganun ba sa atin? Pwede ka na magpagas na hindi mo na kailangan ng gasoline boy? Na pwede mo i-insert ang kanyo comment palangga na pwede mo lang insert yung credit card mo doon sa tangke, then, ganun din ba sa atin o kailangan pa ng gasoline boy, kailangan mo magbayad sa kahera? I don't know, okay? Kasi matagal na akong hindi diyan pumunta kaya hindi ako masyado updated. Pero ganun pa man, who knows? 'Di ba malapit na ako umuwi diyan pagpatay na si Bangag. May gasoline boy pa din. Okay? Okay, may gasoline boy. Talaga tignan mo may gasoline boy pa. Sabagay kailangan din nila ng trabaho. Oo, kasi nga hindi naman lahat may credit cards or ngayon pwede na yung mga app, 'di ba? Yung digital app. But ganun pa man, ito yung sitwasyon natin. Okay? Ito yung sitwasyon natin na habang kayo mga drivers na nakapila ng kandamatay, na inatake sa puso, alam niyo ba kung gaano kahirap? Napipila ka ng 13 hours, 12 hours, more than pa, ng almost 24 o 20 hours para lang makuha mo yung putang inang limos ng gobyernong Bangag na ito. Dapat pumila kayo para matanggal na tong mga adik na ito. Kawawa talaga kayo. I don't know mga kawawa. Ako nga eh. Pag may nakikita akong pila na ganyan-ganyan, well, siguro, talaga, pag nagkakaedad ka na, pag nagiging bata ka lalo, alam mo, wala akong natsaga sa pila-pila na yan. Okay, wala na akong tsaga-tsaga sa pila, kahit nga sa mga shopping na pagkatagal-tagal, minsan nakakatamad na, di ba? Mas gusto mo na lang mag-online shopping ka na lang. How much more? Yung 20 hours, 12 hours, 15 hours na nakapila ka. Tapos ngayon si Bangag magluto-luto lang kunwari ng asawa niyang hayop na si Satanas, isa pang Satanas. Mag-anibersaryo nila, ganyan-ganyan, kaputahan, magpa-party sa Malacanang, palalamunin lahat ng mga adik nila na mga kaalyado, mga kasabwat, mga adik, mga kawatan, lahat. Tapos kayo, papipilahin ng isang araw halos na wala man lang binibigay na tubig man lang sa inyo. Kahit tubig na lang, kung mahal kayo ng Bangag administration na ito. Nakita niyo naman yung interview. Ang sabi ng mga tao, na isa doon na tinanong, mas mabuti pa nung panahon ni Pangulong Duterte. Kahit pandemic, maayos yung distribution. Kasi ang intensyon, talagang ibigay ang ayuda sa tao. Hindi katulad ng Bangag, ang intensyon ay kawati ng pera. Ang pinagkaabalan ng mga hayop, si Sara Duterte, i-impeach ng mga jutang Genemes. Sanib puwersa sila. At eto ngayon, gusto nilang pagtakpan, tama din naman yung sinasabi ninyo, yung tungkol kay Zaldico na nahuli daw. Ngayon, I challenge you, lahat kayo, GMA7, News 5. Nasaan ang balita ninyo? Wala bang follow-up dyan? Di ba mas magaling kayo? Dapat mas magaling kayo, may connect kayo. Wala ba kayong connection kay Zaldico? Na kaibigan ninyo, na may kaibigan, baka wala ng tiwala sa inyo. Na may kaibigan man lang na, kamag-anak, o baka naman, nakabigay ka ng information kung nasaan na ba si Zaldico. Wala. Ibig sabihin, palpak kayong lahat. Well, ganun talaga ang napapala kapag kayo ay umaayon at nakikipagsabuatan sa isang adik, kawatan, magnanakaw, lahat na demonyong gobyernong Marcos Jr. Kaya kahit araw-araw ako dito nagdadakdak, since 2022, nung ako ay binoljak ko yung hayop na Lee Satanas na Marcos Jr. na addictus,
Mga kababayan, hindi ako mapapagod hangga't hindi pumantay ang paa ni Bangag, ni Satanas, lahat ng mga putang inang yan na ninanakaw ang pera ninyo, tinatransport sa iba't ibang bansa habang kayo ay nagpapakahirap dyan sa Pilipinas. Kayo pong mga drivers, tricycle, jeepney, lahat ng klaseng drivers, family drivers, kayo ang pwedeng bagsak sa mga bangag.